Nasaan libro tayo ngayon? Ano yung natapos nating libro? Galatians. Galatians. Okay, praise the Lord, ano? Kasi ilang buwan natin pinag-aralan yung Book of Galatians? 5 months. Ilan? 5 months. 5 months. So itong Book of Philemon, ilang buwan kaya natin ito pag-aaralan? Wala pa Ano ko 1 year eh. Ha? Ano ko 1 year? Wala pa isang buwan. Wala pang isang buwan? Kasi wala pang isang chapter. Isang chapter lang yan eh. Pero gaya nga ng sinabi natin, di ba? Hindi naman ilalagay ng Diyos ang libro ng isulat ni Pablo kay Philemon kung wala tayong mapupulot na aral. Okay. Tuloy natin, no? So, ang Book of Philemon ay mula verse 1 hanggang verse 25 lang. At base dun sa pag-aaral natin, ano ang pinaka-mensahe ng Book of Philemon tungkol sa pagpapatawad. Pero mga kapatid, kung binasa natin, di ba? Ilang beses natin binasa yung 1 to 25. Wala tayong mapapansin o hindi nyo mapapansin na may sinabi si Pablo doon na patawarin mo si Onesimo. Wala siyang sinabi. Pero kung sa pag-aaral nga natin, diba, doon natin makikita na ang mensahe niya kay yung liham niya kay Philemon ay tungkol sa pagpapatawad. Yan. So last week ay inaral natin yung una palang introduction natin ay yung verses 1 and 3, 1 to 3. So yung introduction, pinakita natin doon, inaral natin yung history, kung sino si Philemon, diba? Tapos yung buong kanyang pamilya ay yung buong pamilya niya ay naglilingkod sa Panginoon. Yung asawa niya at yung kanyang anak. Tapos yung verses 4 to 7, yun yung pinag-aralan natin last week, ay ipinakita doon ni Pablo yung pagiging yung karakteristik, yung katangian ni Philemon. So, kung mapapansin natin, nagbibigay na si Pablo ng magaling siya sumulat eh. Kaya yung una, sinabi muna niya, pinusta niya si Philemon at kanyang pamilya. Pangalawa, binind up niya si Philemon, yung kanyang katangian. Kasi meron siyang gustong sabihin. Kaya niya binibuild up, ini-encourage si Philemon, in-encourage niya si Philemon sa pamamagitan ng mga ginawa niya, na siya ay mabuting tao, siya ay may takot sa Diyos, marami na-encourage sa kanya, marami siya nagagawang tulong, etc. etc. So, ano yung layunin ni Pablo? Bakit niya binild up niya kagad, in-encourage niya kagad si Philemon? So, in verses 8 to 18, yan yung dahilan kung bakit gano'n na yung kanya, bakit gano'n siya sumulat. So, ito na yun. So, basahin na natin. Philemon 1, verse 8. Kaya nga bagaman bilang kapatid mo kay Kristo ay malakas ang loob kung iutos sana sa iyo ang nararamang pag-ibig. Mas minabuti kong makiusap sa iyo sa ngalan ng pag-ibig. Akong si Pablo na sugo ni Kristo Jesus at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya, ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo, na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. Dati hindi mo mapapakinabangan si Onesimo, ngunit ngayon ay kapakipakinabang siya sa ating dalawa. Verse 12.
Pinababalik ko na siya sa iyo kasama ang aking puso. Nais ko sanang manatili siya sa aking piling upang siya ay ang maglingkod sa akin habang ako'y nakabilanggo dahil sa magandang balita. At sa gayon ay para na rin ikaw ang kasama ko dito. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang paintulong upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa pilitan. Marahil nalayo na sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya sa habang panahon. Verse 16, hindi lang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal siya sa akin at lalo siyang mapamahal sa iyo. Ngayon hindi mo na lamang siya alipin, kundi isa ng kapatid sa Panginoon. Kaya kung kinikilala mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala o nagkautang sa iyo, sa akin ko na ito sinilin. Ayan. So, kung makikita natin, no, yung 8 to 80 verses 8 to 18, yun na yung sinasabi na ni Pablo. Kung bakit doon sa verses 4 to 7, ay in-encourage niya si Philemon. Sinabi yung kanyang katangian. Di ba? Na, yun nga, na ano siya, yung mapagmahal siya sa mga kapatiran, tumutulong siya sa iglesia, pinapagamit niya yung lugar niya, yung bahay niya para sa gawain. So marami siyang ginawa para sa Panginoon. So inano kagad ni Pablo, sinabi niya yung mga katangian niya, eto yung dahilan. Ayan niya yan, yung verse 8 to 18, yan yung dahilan kung bakit niya sinabi. Pero kung makikita natin, di ba, wala namang sinabi si Pablo dyan ng patawarin mo eh. Kaya lang, sa pagbabasa natin, makikita natin, malalaman natin na yun yung gustong sabihin ni Pablo kay Philemon. Pero hindi niya sinabi salitang, sumulat ako sa iyo para patawarin mo si Onesimo. Wala siya sinabi na gano'n. Ano siya, yung marami siyang sinabi na sa tingin niya ay kapag sinulat niya ito, maiintindihan ni Philemon kung ano yung nais niya talagang sabihin. So, yan yung una, saan ba yun? Verse 8. Kaya nga, bagamat bilang kapatid. Bagaman bilang kapatid mo kay Kristo ay malakas ang loob kung iutos sana sa iyo ang nararapat gawin. Mas Sa English, therefore, though I have enough confidence in you to order you to do what is proper. Ibig sabihin niyan, sabi ni Pablo, hindi niya sinabi diyan na, kasi ang gusto niya sabihin diyan ay, yung confident ako na kaya mong gawin itong mga sasabihin ko sa'yo. Kaya lang, hindi ko nasasabihin at hindi kita uutusan. Kasi ayokong gamitin yung ating kapangyarihan bilang apostol. Di ba matatandaan natin, lahat ng mga sinasabi ni Pablo, yung unang salita niya sa mga librong sinulat niya, ay Paul, an apostle of Jesus Christ. Or I, Paul, an apostle appointed by the Lord. So, ibig sabihin, yung mga ibang sinulat niya, tulad ng Galatia, di ba? Sinabi niya doon na ako ang si Apostol Pablo na binigyan ng Diyos ng inappoint. Inatasan ako ng Diyos na mangaral o sabihin sa inyo itong kanyang turo. So, ibig sabihin, meron siyang authority. Pero ito, ang sinabi niya dyan, meron akong confident ako na itong mga sasabihin ko sa'yo, gagawin mo. Kasi alam mo naman na ako'y isang apostol. Pero hindi ko yan gagawin. Hindi ko gagamitin yung pagiging apostol ko. Hindi ko gagamitin yung pagiging yun nga, pagiging apostol na iutos sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Kasi alam ko na alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Nag-gets nyo? So yun ang niya. Yun ang ibig sabihin niya dito. Sige, bago natin ituloy yan, ay bigyan muna natin ng yung background.
So ayan, yan yung buong buod ng libro ng Philemon. Inuutusan tayo ng banal na kasulatan na maging mapagpatawad. Kasi sabi dyan sa Ephesians 4:32, Sa halip, maging mabait kayo at maawain, patawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. magpatawad tayo sa isa't hindi dapat daw kasi nakasulat eh. Magpatawad tayo sa isa't isa tulad na pagpapatawad sa atin ni Kristo. Sa Mateo 18:21-22, sabi naman dyan, Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, 7 beses, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. hindi lang daw 7 beses. So ilang beses? 7 times 70. So ilan yun? 490. Sa inyo ba, sa experience nyo ba, meron bang tao na nakagawa sa inyo ng kasalanan ng 490 times sa isang araw? Ha? Imposible mo kung bibilangin nyo pa yun. No? Sa isang tao lang yan, ha? O, dalawa ka na. Hindi pa nagbibilang eh. Ah, Tatlo na yan ha. Mahirap magbilang, ha? Mahirap magbilang. Bigla na O, ano pa? Ayan. So, hindi ko kasi na-discuss to the last time eh. So, diyan ko na lang sinigit. Kasi meron tayo, sinasabi ni Pablo dyan, meron mga prinsipyo sa likod ng pagpapatawad. Meron mga principles. Bakit tayo kailangan magpatawad at bakit mahalagang magpatawad. So, ano yung una? Hindi lamang pagpatay ang ipinagbawal ng ka-6 na utos. The 6th commandment says, Thou shalt not kill. Oo, so hindi lamang pagpatay ang pinagbabawal sa ika-6 na utos. So sabi nga dyan, ang 6th commandment, thou shalt not kill. Pero babasahin natin Matthew 5:21-22, tsaka yung 1 John 3:15, ang sinasabi dyan ay yung pag ikaw'y galit, isa kapwa mo, ikaw ay pumatay na, di ba? Sabi sa Matthew 5. Ano pa? Kapag ikaw ay napupuot, di ba? Meron kang yung hindi ka mapagpatawad, unforgiving heart. Yan. So hindi lang pagpatay, pati yung mga bagay na yan, di ba pag sabi ni Lord sa Matthew 5, kapag ikaw ay galit sa isang tao, sa isang kapatid, parang ikaw ay para pumatay. Oh. So kasama na rin yung pagiging hindi mapagpatawad, yung puot. Di ba? Kasama yan. Ayan o. So pala nakasulat pala eh. Ang galit, puot, kapaitan, mali siya, paghihigantian, at hindi pagpapatawad, lahat ng pagpapakita ng mga kasalanan pagkamakasarili ay nakakasira sa Panginoon. Ayan. Kasi yun eh. Sarili mo, puro ako. Galit ako, inis ako, di ba? Yan. Yan ang sabi dyan. O pangalawa, Ang sinamang nanakit sa iyo ay nagkasala sa Diyos na mas dakila. kung ibig sabihin niya, kapag ikaw ay mayroong nakasakit sa'yo, yung sumama loob mo, may makagawa ng mali sa'yo, alalahanin natin na sila rin ay nagkasala sa Diyos, hindi na sa'yo. Sa Diyos din. Kung ikaw'y nasaktan, mas nasaktan nila ang Diyos. Yan, ibig sabihin yan. O, pangatlo, Ang hindi magpatawad ay hindi patatawarin ng Diyos. alam natin yan, nakalagay yan sa Matthew 6, kapag ikaw'y For if you forgive other people for their offenses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive other people, then your Father will not forgive you. So yan, linaw, no? So, kapag ikaw hindi nagpapatawad, ang hindi mapapatawad ay hindi rin patatawarin ng Diyos. Kung hindi mo siya patawarin, hindi rin siya patatawarin ng Diyos. Apat, Ang hindi magpatawad ay hindi tatanggap ng pag-ibig ng mga kapatid. kung ikaw hindi ka nagpatawad, pati ikaw rin, hindi ka rin makaka-receive ng kapatawaran, di ba? Makita natin yan doon sa parable of the unmerciful servant. Di ba? Kung alam natin yan, ano yan? Pinatawad siya ng hari.
O yung hari, di ba? May utang yung hari dun sa servant, sinisingil. Ang laki. Laking utang. Pagpalagyan natin na 1,000,000. Sabi nung servant, hindi ko po kayang bayaran yan. So ano ginawa ng hari? Pinatawad, di ba? Tapos nung umuwi na yung servant, may utang sa kanya yung kapwa servant niya na 5 piso. Ayaw bayaran. Ang ginawa niya, pinabugbog, tapos pinakulong, di ba? Pinakulong. Siyempre, yung mga ibang kasamahan niya, sinumbong dun sa hari. O di pinatawag na yun yung servant. Sabi ko, napakasama mo. Pinatawag kita sa 1,000,000. Ito 5 piso, di mo mapatawad. O di ba? So ano ginawa ng hari? Pinakulong din hanggang sa pabayaran ng utang. Ganyan din yan. Kung ikaw hindi ka magpatawad, hindi ka rin makareceive, makakatanggap ng papatawad ng ibang tao. Panlima, Kung hindi ka nagpapatawad, ngunit naghihiganti o nagtatanim ng sama ng loob o nagnanais na magkaroon ng kasama ng isang tao, inaagaw mo ang otoridad ng Diyos. yan, kapag ikaw ay gusto mong maghiganti, may nagawa sa iyong kasalanan at gusto mong maghiganti, karamihan sa mga tao ganyan, di ba? Pag may ginawa sa kanila, pakailan, makaganti ko. Hindi ako paagrabyado. So, ang sinasabi diyan, inaagaw mo yung kapangyarihan ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos na siya ang gaganti para sa iyo. Kasi 'di ba? Ayan, ano yan, memory verse natin yan. Romans ano yan? Romans ano yan? Romans ano? Ano yan? Romans ano yan? Ha? Ano? Romans ano? Ay. Romans. Ito. Vengeance is mine. I will repay, says the Lord. O, kaya nga sabi dyan, never take your revenge, but leave room for the wrath of God. Hayaan mo, ayan yung verse na yan. Huwag kang magiganti. Hayaan mo ang Diyos na gumanti para sa iyo. Kasi ang sinasabi dyan, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. Sabi sa Romans 12:19. Yan ang verse na yan, Romans 12:19. So, pang-anim, Ang kawalan ng kapatawaran ay nagiging dahilan upang hindi ka maging karapat-dapat sa pagsampa. Kaya, Matthew 5. Diyan sa Matthew 5, marami tayong makikita dyan eh. Diba? Yan yung ano, kung ikaw'y mag-aalay at meron kang may kapatid sa'yo may galit, iwanan mo muna yung iaalin mo sa worship sa Diyos at pakipag-ayos ka muna. Then after nun, pag okay na, tsaka ikaw ay bumalik. Diba? At maghandog sa Diyos. O last one. Your injuries and the offenses against you must be considered the trials that strengthen you. O yan, sabi diyan, yung mga sakit, yung mga offenses, ano ba yun? Yung offenses, yung kapag kay saktan, di ba? Na may mga nangyari sa'yo. Yung mga bagay na na-experience mo, na nakasakit sa'yo, sumama loob mo, nasaktan ka, etc. I-consider daw natin yan trials. Para tayo ay lumago. Diba? Sabi dyan, James, ano to? Santiago 1 verse 2. Chapter 1 yan. Iaral natin to. Ano to? Chapter 1. James 1. 2 and 3, ano sabi dyan? Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Diba? So yan yun. Pito yan, yung pitong yan, yan yung mga principles kung bakit kailangan tayo magpatawad. Ngayon, yung ginawa kay Jesus, yan yung pinakamalaking actually, hindi kapag patawad, kapag patawad ba yun? Hindi karapat dapat na patawarin.
Yung mga taong gumawa nito kay Jesus. Kasi nga, di ba, ano ginawa? Traitor. Ano ginawa? Pinako nila sa krus. Di ba? So, nung pinako nila sa krus si Jesus, habang pinapako siya, si Jesus mismo nagkaroon siya ng pagpapatawad sa mga tao. Ano sinabi? Ano sinabi doon? Ano sinabi ni Jesus? Ha? Ano sinabi? Habang pinapako, okay, yan yun. O, ganun na yung nangyari kay Stephen. Ano yung nangyari kay Stephen? Sa Acts chapter 7. Huwag mo silang pagpakasalain sa pangyayari. Ba't ano ba yung ginagawa sa kanya? Ha? Ginagawa kang namatay. Binabato siya, di ba? Hanggang sa mamatay. Kaya sabi niya, huwag mong Lord, huwag mong i-account sa kanila ito kung ginagawa sa akin. Okay, so yan. So reviewin na na-review na natin yung kanina, di ba? Yung verse 4 to 7, binild up ni Pablo yung si Philemon at sinabi niya yung mga katangian niya. Ngayon yung verses 8 and 9, ayan, kasi si Pablo at saka si Philemon, meron silang magandang relationship. So, sinasabi doon sa yung buod na binasa natin, ang pagpapatawad ay mandatory. Ibig sabihin ng mandatory, ito ay kailangan gawin. It is demanded in the scriptures. Alam yan ni Pablo, alam yan ni Philemon, at alam yan ni Onesimo. Kasi nga si Onesimo, disciple siya ni Pablo. Diba? So sabi sa Bible na we speak truth in love. Diba? Alam niyo yun? Ano ba? Kaya si Philemon, hindi siya isang kapatid na matigas sa ulo, nakakasala. Sabi nga, di ba, doon sa introduction natin, siya ay pinapagamit niya yung kanyang bahay para sa gawain. At karamihan o halos lahat na member niya doon sa bahay ay puro mga slaves. Kasi nga, di ba, sa pag-aaral natin, nung panahon ng Romans, merong ilan? 32 million slaves. Kasi nga, ang mga tao, yung mga mayayaman, binibili nila yung mga pag meron sila mga nakita ng mga kabataan na matalino, binibili nila yan. Binabayaran nila yung magulang. Kasi nga, sila yung magiging tagapagmana nung bumili sa kanila. Kaya mas mataas pa ang estado nung ampon kaysa dun sa mga mismo mga anak. Kasi nga, di ba, wala naman sinabi kung bakit gano'n ang kultura na nila yun ng mga Roma. So yan, kaya si Philemon ay binili niya si Onesimo bilang katulong, bilang alipin. Kaya yung pinapagamit niya kaya nung sinabi ni Pablo sa kanya, yung verse 8 and 9, I have confidence in you. Sabi ni Paul, di ba? Na hindi ko kailangan gamitin yung pagiging apostol ko para sabihin sa iyo yung kailangan mo gawin. Sapagkat alam ko na alam mo, dito sa sulat ko, alam mo kung ano yung dapat mo gawin. Yun yung verse 7. So yun yan, si Pablo din ang nagdala kay Philemon sa Panginoon. Kasi nga nandun sila, nakakilala sila sa lugar ng sa Colossians. Sa Colossus sila nakakilala. So yan, review natin yung last week ay yung verse 47, yan yung spiritual character ng isang taong nagpapatawad. No, yung pagmahal. Ano ba yung isa? Meron siyang pananampalataya kay Kristo. Ngayon, yung verses 8 to 18, yung ngayon na pag-aaralan natin, the spiritual action. Ano yung mga kilos na dapat gawin ng isang taong nagpapatawad?
Tapos next week, pag matapos natin ito ngayon, next week, yung pinakahuli na verses, yung talks about the spiritual motives of the one who forgives. Ano yung motibo ng isang taong nagpapatawad. Okay? So dito tayo sa to. Ano yung kilos, gawa na kailangan gawin ng isang taong nagpapatawad. Last week, discuss natin yung katangian. Ngayon, yung gagawin, yung gawa. Uy, ba yun? Namali ako ng pindot eh. Ano? Yun na talaga yung mga effect. Technical natin talaga. Galing ano? Ang gusto ng pizza. Ayan o. Ayan sabi dyan. Pinaimay ni Paul kung ano ang itsura ng pagpapatawad sa tatlong hakbang. So ayan yun. Ano yung kailangan gawin ng isang taong nagpapatawad? Tatlo lang. Una, pagtanggap. O sa English po yan ay reception. So nasa verse 10 to 14 yan ha. Makita muna natin yun. 10 to 14. Verses 10 to 14. Basahin muna natin. 10 to 14. Nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. Dati hindi mo mapakinabangan si Onesimo, ngunit ngayon kapakinabangan na siya sa aking dalawa. Pinababalik ko na siya sa iyo kasama ang aking puso. Nais ko sana manatili siya sa aking piling upang siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nakabilanggo dahil sa mga balita. At sa gayon ay para na rin ikaw ang kasama ko dito. Ngunit ayokong gawin iyon kung wala akong pahintulot upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa atin. Okay, so balik natin doon sa kanina. Yung una ay reception, pagtanggap. Kasi bakit yun ang una? Kasi di ba mga kapatid, meron mga tao na kapag meron nakagawa ng kasalanan sa iyo, ayaw na. Anong ayaw na? Suko na. Ayoko nang makita to. Di ba? Ayoko makita. Marinig lang ang pangalan yan. Ayoko. Pagbubungayan. Ayoko nang makita. Di ba? May kilala ba kayo ganon? Meron? May kilala kayo ganon? Kasi di ba pagka merong tao na gusto lumapit, humingi ng sorry sa atin, sa inyo, o sa atin, ay di ba minsan nagre-react tayo ng ganon, na, naku, ayoko na makita yan. O, pinatawad ko na siya, pero ayoko na makita yan. May ganun ba yun? Pinatawad ko na, pero ayaw mo na makita. Ayaw mo na makausap. Di ba, magkasalubong kayo dyan daan sa kanto, tatawid ka sa kabila para maiwasan mo. Hindi kayo magkakasalubong. Ayaw mo. Yan, yung ganon. Tama ba? Oo, di ba? So, yun yung unang kailangan gawin natin. Kasi mga kapatid, kailangan sa isang tao na gusto mo humingi ng tawad, unang gawin, tanggapin mo. Di ba? Kasi kung hindi mo yan tatanggapin, wala. Yun ang unang step eh. Gusto kong lumingi sa'yo ng tawad, lumapit, at ayaan mo, tanggapin mo. Ganyan yung nangyari kay Onesimo sa kay Pilimon. Na, di ba, nung nakaraan, sabi natin, pagsulat ni Pablo, risk yun, risk. Ano ba tagalog ito ng risk? Sugal. Hindi yung sugal na yung sa pagsapalaran siya. Kasi nga, hindi niya alam na kapag kabait yung sulat ko at si Onesimo ang magbigay, tatanggapin ba niya? O baka hindi na papasukin. Yeah. Pero nangyari, diba, nung dumating si Onesimo sa kanya, ay kinuha niya yung sulat. Tapos, pinapasok niya.
No? Ibig sabihin, yung sinabi ni Pablo sa verse 8, I have confidence in you. Ibig sabihin, alam ni Pablo na kapag si Onesimo dumating sa bahay niya, papapasukin niya to. Kasi nga, kaibigan niya si Onesimo, alam niya yung ugali. So kung ako naman si Pilimon. So si Pilimon naman, nakita niya yung sulat, ako si Pablo, kay Paul. Alam niya na ito si Onesimo, nagkakilala na sila ni Pablo. So alam niya na ito ay na-born again na. Kasi nung umalis tanda natin, bakit lumayas si Onesimo? Ano ginawa niya? Lumayas. Ano bang ginawa? Sa paglayas, nagnakaw pa. Pag bumalik yan, kulong yan. Sigurado yung kulong o kaya ipako yun sa krus. Pero, nung dumating siya, nakikita niya yung kinukwento ko, yung pangyayari. Sumulat si Pablo, alam niya, sa sulat na ito, alam niya na, dahil alam niya ugali ni Pilimon, alam niya na tatanggapin siya. Kaya kahit sumugal siya, nakipagsapalaran siya, na si Onesimo magbigay. Kasi nga, nalaman ni Pablo na si Onesimo ay alipin ni Pilimon, na kailangan, na-born again ka na, okay na relasyon mo sa Diyos, ayusin mo naman yung relasyon mo sa tao. O balik ka ron, susulat ako kay Pilimon. Pero, siyempre, hindi makalam ni Onesimo kung ano yung sulat, diba? Kasi ito naman si Pilimon, nung nakita si Onesimo nandyan, bumalik sa kanya, naisip na niya na ito ay nagbago na. Kasi bumalik eh. So, alam na niya na ito ay na-born again na. Kaya tama yung sinabi ni Pablo sa verse 8 na alam niya na ito, na hindi niya kailangan gamitin na, Pilimon, dahil sa ako'y isang apostol, eto ang gawin mo. Inutusan ko si Onesimo dyan para patawarin mo siya. Hindi niya ginawa yun. Kaya nga doon sa verse 4, di ba? Sinabi niya na ikaw isang mapagmahal at may pananampalataya sa Diyos. Nag-gets nyo? Malinaw, di ba? Malinaw. Okay. Ito, ano to eh. Ayan o, ito. May isang uri. Ito yung sinabi ko na nagsisi na. So, paano na naman ipili mo na nagsisi na si Onesimo? Kasi nga, Nakilala niya si Pablo. bumalik. Hindi, bumalik siya. Yun yung dahilan. Okay, so, ang sunod. May isang uri ng pagpapatawad na dapat natin ibigay kahit sa mga hindi naghahanap. O yan, merong isang uri ng pagpapatawad na kailangan natin ibigay kahit ito'y hindi hinihingi. Kaya nga sabi ni Lord, nung nagtanong si Pedro, ilang beses ba Lord dapat magpatawad? 7 ba? Ano sabi ng di? Ilan? 7 times 7. So, sabihin niya, halimbawa, nakagawa ko ng kasalanan kay Kuya Roger. Bro, patawarin mo naman ako. Tapos, pinatawad ako, no? Huwag na ulitin ha. Nandun ako sa, Cavite. Tapos, meron ako naisip, naalala ko yung ginawa ni Kuya Roger sa akin. Alam nga mula Cavite, umuwi ulit ako dito para sabi ko, patawarin mo kasi may naisip ko ulit yung ginawa mo sa akin eh. Patawarin ko ko. Umuwi pa ako dito, nasa Cavite ko. Nagis nyo? Yan yung ibig sabihin niya. Na kaya tayo kailangan, magpatawad lang tayo, magpatawad. In short, yun. Kailangan natin magpatawad. Unlimited. Unlimited. Hindi naman dapat yung 7 times 70. Unlimited. No? Kasi nga merong mga tao na kahit hindi sila naghahanap ng tawad, patawarin natin.
Nag-gets nyo? Uy! Ano ah? Susurprise ka po. Ano ba yung isa? No? Ito. Ayan o. Oh, kasi ang pagpatawad ay sinisimulaan sa ng pagtanggap. Kailangan tanggapin muna natin yung taong humihingi ng kapatawaran. Bumabalik. Uy! Ayos yun ah. Uy! Ayan. Ayan o. Kapag ang taong nagkasala ay nag-aangat ng magpatawad, ang unang bagay na gagawin mo sa pagkilos ng pagpapatawad ay ang pagtanggap sa taong yun. Personal na pagtanggap, isang pagpayag na isara ang kuwang, isang pagpayag na tumawid sa bangin, isang pagpayag sa napagalingin ang sugat upang ibalik ang tao sa relasyon. Si Onesimo ay kwalipikado para dyan. Kaya in short, yung sinasabi dyan, isang taong lalapit sa iyo magpatawad, tanggapin mo. Ibig sabihin, you are closing the gap. Nilalapit mo yung wall sa inyong dalawa. Yung bangin na malayo sa inyong dalawa, nilalapit mo. Yun ang ibig sabihin niya. Tinatanggap mo yung tao. So, si Onesimo ay qualified dyan sa paliwanag na yan. Kaya si Onesimo kasi ay isang spiritual son ni Pablo, gaya ni Timothy at saka ni Titus. Kaya na-disciple niya si Onesimo. Kasi nga, di ba, nung lumaya si Onesimo, nagpunta siya ng Roma, at si Pablo nakakulong doon, pero siya ay pwede siyang makalabas. Pwede siyang makalabas ng vicinity. Kaya pwede siyang mamasyal, pwede siyang manipid. Yung natanda ko na yung term, house arrest. Naka-house arrest siya. Wala siya dun sa kulungan. Sa kasi una siya tinapon sa kinukwento ko, di ba yung sewerage na ang baho. Tapos siguro, siniran niya yung mga kasambahin ni Caesar, tinanggal siya roon. So, hinaus arrest siya. Pwede kang mamasyal dyan, huwag ka lang lalabas sa Roma. Yun yun. So, by the providence of God, nagkakilala si Onesimo at saka si Pablo. So, nung nagkakilala sila, nalaman ni Pablo na si Onesimo ay isang alipin ni Pilimon. Si Pilimon kaibigan niya. So, yun na, sinira niya hanggang sa nakakilala sa Panginoon, bago na siya. Kasi doon sa verse 11, makikita natin doon na siya ay nagbago na. Actually, salitang pangalan Onesimo, hindi po yan pangalan. Ang tawag po sa kanila, sa mga slaves po, ay dalawang klase lang. Either na ikay useful, ano ba sa Tagalog ng useful? Kapaki-pakinabang or useless. Walang kwenta, walang silbi. Yan ang mga tawag nila, yung mga bumili sa kanila. Yan ang tawag nila sa mga slaves. Actually, walang nakasulat Ni-research ko rin, wala yung talagang pangalan ni Onesimo. Pag sinabi kasi Onesimo, useful slaves. So, hindi lang kay Pilimon yan. Pati doon sa mga ibang mga matataas na tao, mayayaman na tao na bumili ng alipin, ang tawag nila kapag ito'y kapaki-pakinabang, Onesimo rin. Nickname. Parang bansag sa kanila. Oo, bansag. Hindi talaga pangalan yan. So, yung pangalan ni Onesimo, wala, hindi ko rin makita, wala nakalagay, ni-research ko, wala ano pangalan niya talaga. So ito yung kanyang palayaw na useful. Biro mo, tawagan ni Bawa, si Iman ang masukan. Ang tawag sa kanya, halika rito, kapaki-pakinabang. Useful. Kasi nga, pag useful lang isang slave, useful. Sino na? Pag ikaw ay useless, useless.
wala kang wala kang silbi. So, ang sinasabi ni Pablo dito ay ma-restore yung relasyon ni Pilimon at saka ni Onesimo bilang isang master at isang slave. Yun yun. Hey. Ano to? No more eye service. Ano ibig sabihin niyang no more eye service? Ibig sabihin niyan, Ginagawa mo lang, nakikita niya ginagawa mo para mapasaya siya. oo. Sinabi yan sa Colossians chapter 3 na hindi lang, kaya ka babalik diyan, sabi ni Pablo kay Onesimo, hindi na para masiyahan siya sa gagawin mo. Kumbaga, kaya ka babalik diyan, yung mga gagawin mo, yung pagsisilbi mong gagawin sa kanya, hindi para masiyahan siya sa iyo. Kumbaga, ginagawa mo ngayon yan, pag bumalik ka sa kanya, para na sa Diyos. Nag-gets nyo? Parang dito. Halimbawa, ikaw ay nagtuturo. O ikaw ay isang manganganta. Diba? O ikaw ay isang musician. Hindi mo yan ginagawa. Ang tanong kasi doon, ba't ka naggaganyan? Ba't mo ginagawa yan? Bakit ka nagsusongli? Bakit ka nagtutugtog? Bakit ka nagtutulog sa mga bata? O ministry, lahat ng ministry, ba't mo ginagawa yan? Dahil ba para makita ng kapwa, na ang galing mo? O kaya mo ba ginagawa yan? Para si pastor, mapasaya? Kaya mo ba ginagawa yan? Kasi pinili ako dito ilagay ako dito Diba? Napipilitan ka lang, o dahil gusto mo lang, diba? Yun yung tanong doon. So ano magiging sagot mo? To please ba ang bawat isa? To please someone? O to please God? Kaya mo ginagawa yan. Diba? Yan yung sinasabi ni Pablo. I-restore mo, i-restore yung relasyon yung dalawa bilang isang amo at saka alipin, pero ikaw, alipin, hindi mo na gagawin yung mga gusto niya para mapasaya siya. Gagawin mo yung mga gagawin mo sa kanya, hindi na para sa kanya, para sa Diyos na. Guess nyo? Yan. Yun yung sinasabi doon sa verse na yon. Ano pa? Pinatunayan ni Pablo na si Onesimo ay tapat. Nandun niya sa doon na babasahin natin mamaya. Kasi giniinan ko na Paul sacrificed himself by sending Onesimo back to Philemon. Although nung nakilala kasi ni Pablo si Onesimo at siya ay tapat na naglingkod, pinaglingkuran ni Onesimo si Pablo. Ayaw na niyang pabalikin, tututuusin. Ayaw na niya. Kaya lang, nung nalaman niya na si Philemon ang kanyang amo, at kaibigan niya si Philemon, kailangan malaman muna ni Philemon. Magpaalam siya. Kaya sinulat ko dyan, courtesy. Alam niyo mga kapatid, ang isang value, ano ba Tagalog value? Mga ugali, na dapat na meron dapat tayo niyan. Isa yan, kortesiya. Meron tayo niyan dapat. Halimbawa, merong isang cake dyan. Halimbawa, nagdala si Danilo ng cake. Tapos umalis siya. Umalis. Tapos may iba nagpunta, si Danilo niya nagpunta dyan. Alam nila, si Danilo kay Danilo galing yun. Tapos gusto nilang kainin. Gusto nilang hati-hatiin na. So, ang ginawa nila, hinati na nila. Sabi, okay lang naman kay Danilo yan, babalik din yun. Kaya nga binili to para kainin natin Okay lang na hatiin niya, kainin na natin. Diba? So, ang ginawa ng mga kaibigan niya, pinaghahati na sa kinain.
Pagdating ng Danilo, isa na lang natira para sa kanya. Oo, no? So, tingin nyo, tama ba yun o hindi? Ano dapat? Ha? Magpaalam ka or hintayin mo dumating. Kasi hindi, kahit alam mo kakainin nyo yan, aba kailangan, siya nagdala niyan eh. Diba? So kailangan, hintayin mo dumating. Na sabihin na, oh tara, kainin na natin. Pero balik niyan, meron yung kanya na lang. Di ba? Eh kung sa akin nang galing yun, sa akin siguro nangyari yun eh. Hindi na makakauwi ito na ako. O di ba? Nag-gets nyo? Ayun, simple lang. Na kortesiya. Di ba? Eh paano pa to? Ang galing naman nito si Onesimo, dito na lang. Kaya lang, kaibigan ko po si Pilimon. Malalaman niya na nagkakilala kami nito. Malalaman ni Pilimon yun eh. Sabi niya, sige, pauwihin ko na lang ito muna. Para masabi sa kanya na paalam ko, ayokong, dapat akin na ito eh. Kaya lang, kailangan malaman muna, di ba? Again, yung binasa natin, balik mo dun sa verse. Ayan, ito, verse 30, no? Nais ko sanang manatili siya sa Ito muna, 12 muna, 12. Pinababalik ko na siya sa iyo kasama ang aking puso. Oo. Nais ko sanang manatili siya sa aking piling upang siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nakabalanggo dahil sa magandang balita. At sa gayon ay para na rin ikaw ang kasama ko rito. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang maging usang iyong pagtulong sa akin at hindi sa tuloy. Di ba? So, sabi niya yun. Ayokong gawin yun nang wala pang pahintulot. Kaya ang ginawa ko, pinabalik ko na lang ulit siya sa'yo. Pinabalik ko at para makasama mo ng hindi temporary, kundi makasama mo na siya ng permanente bilang isang kapatid sa Panginoon. Hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, na palalayain ni Pilipo si Onesimo. Kasi kapag ang isang alipin ay nakakilala sa Diyos o na-born again siya bilang isang alipin pa rin siya. Hindi siya palalayain ng amo niya. Ang ibig sabihin nun, alipin siya ng amo mo, pero malaya ka kay Kristo. Yun yung ibig sabihin nun. Kaya, nakakilala nito si Pablo, ay sinabi yan ni Pablo kay Pilimon, ay hindi ibig sabihin na palayain na si Onesimo. Diba? Katulong pa rin niya, alipin pa rin niya, kasi sabi doon, malaya siya kay Kristo. Kaya sinakripisyo niya nagsakripisyo siya na balikan na lang doon, okay na ako dito. Dati naman ako lang mag-isa eh. Yun. Kaya sa discipleship kasi, basahin muna natin. May napakagandang bagay sa pagdisipulo sa mga tao sa paraan. Nilalagay mo sila sa posisyon na ipakita ang kanilang kabutihan. Kung susubukan ng disipulo ang mga tao sa pamamagitan ng pagkontrol sa lahat ng kanilang ginagawa, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanilang kabutihan. Hindi sila magkakaroon ng pagkakataon magsakripisyo kung sila ay nakulong sa isang sitwasyon kung saan ang mga gawa lang nila ay kung anong sabihin mo sa kanila. Oo. Kaya yan yung English niyan. Through the years of leadership, the best way to lead is to assume the best out of everyone. And to tell them that you want them to put that spiritual goodness on display. You speak to them not out of authority, but you speak to them out of love. And you ask them to do what their own sanctified hearts compels them to do to display their own goodness. So that people can see their goodness and their virtue. And you give them the opportunity to make sacrifices so that goodness is on display. Yan, sa pag-discipleship, mga kapatid, ay mahalaga na huwag mo silang ilagay sa kahon.
Ibig sabihin nun, huwag mo sabihin sa kanila na, ito gawin mo, ito huwag mong gawin, ito mga to huwag mong gawin, ito mga to gawin mo, para maging maayos buhay mo. Huwag. Hayaan nyo sila. Hayaan nyo siyang gawin nila yung gusto nyo gawin para mailabas yung kabutihan sa kanila. Diba? Sa loob nila para mailabas yung kabutihan nila. Bigyan mo sila ng opportunity to show yung mga potential nila. Kumbaga, bigyan mo sila ng oportunidad na gawin kung ano yung magiging masaya sila. Kung ano yung gusto nila. Diba? Kasi nga kung lahat sasabihin mo, o Reggie, o Iman, ikaw ang magturo hindi mo naman din magturo. Diba? Mapipilitan ka lang. So, kung turo mo, saliwaan na. Wala maintindihan mo. Kasi nga sinasabi mo, gusto pala niya magturo sa bata. Hindi yung dito. Diba? So, doon mo siya pagturuin. Kasi mas magiging effective siya. Ganun din, pagka gusto mong kumanta, gusto mong tumugtog, gusto mong gawin sa ministry, okay lang. Diba? Pero matatanda kung makapapansin nyo, diba? Dito sa atin, lagi ka ako nagpapamiting. Wala naman, diba? Mga ano nyo, hindi ko naman kayo lagi kinakausap. Kumbaga, bahala kayo. Tabi ko, naayos nyo to. Wala kang ako sinasabi dyan. Kayo may gusto yung gumawa niyan. Diba? Logo. Kumbaga, hinahayaan ko lang kayo. Kasi, yung mga gusto yung gawin sa church, sa ministry, makakatulong lahat yan para tayo ay lumago. Yung church, lumago. Yung gawain ng Diyos, lumago. Diba? Nag-gets nyo? Kaya sa pagdi-disciple, yung mga nagdi-disciple dito, meron kayong mga hinahawakan, hayaan nyo na sila, bigyan nyo na sila ng gabay. Pero wag niyo sabihin, ito gawin mo to ito wag mong gawin to Hayaan niyo sila. Bigyan niyo na sila ng guidance at tamang direction. No? Yan yun. Paul wants Philemon to receive Onesimus in love to reconcile the broken So yun yung una. Reconcile broken relationship sa pagtanggap. Reconcile broken relationship. So meron pa tayong dalawa. Hindi na natin matatapos to. So next week na natin. Yan. Restore to service. Ano ibig sabihin yan? Since tinanggap mo na yung tao, pinatawad mo na, ibalik mo. Ano yung sa servisyo, ano yung ginagawa niya? Para maging kapaki-pakinabang siya muli. Di ba sabi nga ni Pablo doon, binabalik ko siya sa'yo para, kasi naging useful niya siya sa'yo, hindi na siya pati sa akin. Naging useful siya. Pero permanent na nasa iyo. So ibalik. Ibalik mo na siya sa dati niyang ginagawa. Diba? Yung servisyo. Kasi yan, nakalagay naman dyan, verse 11 na yan. To providence of God, ang ibig sabihin po ng providence of God, tatalo tayo dyan dati. Ang ibig sabihin po ng providence of God ay divine guidance or care. Ang ibig sabihin po ng intervene o intervention, you are altering a certain situation. Ina-alter mo, binabago mo. Ito, divine guidance, ginagabayan mo. So magkaiba yun. Magkaiba ang intervention at ang providence. So sa Bible study natin, mas lalo natin papaliwanag. So sinabi ko lang, kasi magkakalito may mga nalilito sa inyo yan Ano ba pinagkaiba ng providence at intervention? Ang Diyos po, hindi po siya nag-i-intervene. Hindi siya nag-a-alter ng isang pangyayari. Ginagawa niya providence, naggagabay siya. Pero hindi siya nag-a-alter. Kayari, nakita niya, si Kyle, dito mapapasok sa kumpanya na to. Ayoko dyan. Dito, eto na lang, ito, kausapin ko to. Kausapin ko tong in-apply niyang isang to. Diba? Gano'n yun. Tapos may tatawag sa kanya. Hindi siya nakikisaw-saw niya. Pero hindi na tayo hiniwala ron, Yung sinabi ni Kuya Jess kanina, wala na po yung tongues,
Wala na pong vision, prophecy, kasi yun po ay para sa mga Hudyo, hindi po para sa church yun. Gets nyo? Diba? So yung covenant na pinag-aaral natin sa Bible study mga kapatid, mahalaga po talaga kung mag-a-absent ka. Kasi pag nalaman natin ng mga covenants na yan, natapos natin yan. Pag nagbasa kayo ng Bible, malaman mo na yan. Ay, hindi para sa akin to. Ay, ito para sa mga tribulation Jews to. Ay, ito para to sa church, para sa akin to. Ganun ba? No? Kaya huwag kayong mag-a-absent. So ito, pag-aaral natin next week, yung isa pa yan restore to service, at saka yung isa ay restitution. Yan, restitution. Ibig sabihin yan, restore of something lost or stolen to its proper owner. Kasi nga, di ba, anong kasalanan ni Onesimo kay Pablo, ay kay Pilimon? Anong kasalanan niya? Ha? Nagnakaw. So, ano kailangan gawin? Bayaran niya yung ninakaw niya, balik. Kaso, wala namang kakayahan si Onesimo magbayad dahil wala naman siyang resources. Wala siyang paraan para makumuha ng pera. Kaya sinabi ni Pablo yung verse 18, tsaka 19, na kung may utang siya sa'yo, i-charge mo sa account ko. Yun yun. Siya na magbabayad. So yun yun ha. So mas lalay na pa natin yan next week, yung dalawang yan. Hindi natin matapos eh. Sige, tayo lang tayo lahat.